Wala akong kaarte-arte sa pagkain, te. Lahat talaga kinakain ko kahit na nasa ibang bansa ako. Nandito ako ngayon sa Nepal. Tapos, pagka kunwari, magtitingin ako sa mga pagkain, di ba, sa menu. Tapos, kung anong pinaka-cute na name, yun na lang pinipili ko, te. Kasi alam ko kakainin ko siya. Alam ko magugustuhan ko siya, te. As in. So, ito kinakain natin. Chicken tali daw. So, parang iba't iba siya. Pero alam niyo to, te. Tingnan mo to, ha. Parang munggo tong isa. Lasang munggo. Munggo nga ata. Oo, ang sarap, girl. So, mag-isa lang ako dito, no? Mag-isa lang ako nag-travel. Ang sarap, girl. So, ito, mga ano siya. Siguro sa pesos, mga nasa 400. Eh, kaso nasa ano kasi ako, medyo mamahaling hotel, restaurant kasi ako, ganyan. So, anyway, guys, sabi ko sa inyo, mag-travel kayo, girl. Mag-travel kayo, hindi lang para sa mga OOTD nyo, hindi lang para sa mga anong paggayabang nyo na marami kayo na travel, girl, para matuto ka, girl. Ang dami ko natutunan sa trip ko na to na hindi mo mababasa. Or mababasa mo siya sa mga libro, makikita mo siya sa sa TV, ganyan-ganyan. Pero iba pa rin talaga pag ikaw yung nakakita. Alam mo ba kahapon, pumunta kami sa isang temple. Kasi iniisip ko talaga, pag nategi ang isang tao, kahit anong religion niya pa, okay, it's either ikikremate siya or ibuburol siya or something like that. Pero sis, naloka talaga ako. Like, very fascinating talaga. Pumunta kami sa isang temple, akala ko like, normal na temple lang siya, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko, bakit ang daming tegi? Like, sa harap ko talaga, tinatransport yung mga tegi. Mga patay, no? Tapos, nakalagay sila sa parang kawayan. Tapos, buhat-buhat sila ng mga family members nila. As in, kitang-kita ko siya, sis. Medyo hindi nga ako prepared doon. Tapos, sis, sinunog sa harap namin as in public na cremation, no? Talagang public na cremation. Pero bago mo i-cremate, kailangan muna nilang hugasan yung tao sa, sa isang river. Tapos, ayun, nag-iiyakan yung pamilya. Shit, iyak din ako ng iyak, girl. Kasi nakakaloka. Kasi kailangan nilang gawin yun as in same day. Normally, dapat pagka nateg yung tao, 2 hours pa lang, dadalhin na nila dun sa, sa river na yun. Tapos huhugasan nila. Tapos nakatakip siya, yung katawan na nakatakip ng puting damit nga, sinabi ko dun sa live ko kahapon, nakatakip ng puting damit. So, mukha at saka paa, makikita mo. Tapos, papainumin nila ng tubig yung patay. Tapos, pagkatapos nun, sis, lalagyan na nila ng ilalagay na nila dun sa, ibabalot nila ng orange na parang damit. Tapos pagkatapos nun, ilalagay na nila sa kawayan. Sa lagyan nila ng, ng apoy sa bibig. Tapos, hihintayin mo siyang masunog for 3 to 4 hours, ganyan. Tapos pagkatapos nun, itatapon na nila sa river yung abo. Hindi ka tulad sa atin na nilalagay sa urn. Sis, kita-kita ko talaga siya. So, medyo na-lurky ako ng very light. Sis, sabi ko nga, no joke, pumunta muna ako sa isang store bago ko umuwi ng hotel. Kasi nga, di ba sa Pilipinas, dapat magpagpag ka sa 7-Eleven, di ba? So, ganun ginawa ko. Tapos pagkadating ko, so, niligaw ko muna yung mga spirits. Pero sabi nga nila, yung mga Hindu naman daw, hindi naman daw uso yung nagmumulto-multo sa kanila. I think yung mga Christian at Catholic lang talaga cloud chaser ng mga multo. Diba? Like, kasi sa nga, wait lang, baka mamaya multuhin talaga. Kasi sa Hindu, hindi sila niniwala sa pagmumulto-multo na ganyan. Kasi cycle lang yung buhay, ma-reincarnate ka lang, ganyan. Tapos, ang dami ko nalaman, sis. Alam mo, hindi kasi pumapatok yung mga travel videos ko, kaya hindi ako nagpo-post masyado. Pero, alam mo yun, talagang sobrang nag-enjoy talaga ako sa pagka-travel. Kaya kung meron kayong mga any travel questions, just let me know, guys. Super nag-enjoy talaga ako. Mag-isa lang ako in last day ko na, and I really loved it.